So, start tayo. Ito yung functions na kapag na-download nyo, okay? So, i-copy nyo siya. Copy. Sa Facebook. Kung wala, yung may mga USB, akin na, copy natin. Okay. So, kung na-copy nyo na, meron ba kayong developer? O wala? So, yung walang developer, punta kayo ng file. Option. And then customize ribbon. And then check nyo yung developer. Options. File, options, customize ribbon, then developer. Check. And then, okay. Kapag nag-okay na, punta kayo ng developer. And then, add-ins. Add-ins. Developer, add-ins. And then, browse. And then paste. Control V. Yung bilog. 2007 yan, di ba? Yung bilog. Yung bilog. And then option. And then under popular. Then show developer. Okay na? Show developer. Ngayon punta tayo sa developer. And then add-ins. And then paste nyo rito. Paste. Na-paste na? And then, okay. Okay nyo lang siya. Okay? So, once nag-okay na, ano yung mga gamit niyan? Check nyo kung meron na. Una, maglagay kayo ng number, any number. Any number. Meron ng number? Equals num to word. Num to word. Ito, mag-appear naman siya. Meron kayo? Sino yung wala? Num to word. Pag kinlik nyo siya, i-convert niya into una na to. And then kung gusto nyo merong currency, equals yung kung gusto nyo dirhams. Dirham currency. And then click nyo lang din ito. Let's say 1, 2, 3.50. So, meron kayong 123 dirhams. And, ulitin natin. So, meron tayong 123 dirhams and 50 pills. Ano pa? Yung dollars. Equals dollars, dollar currency. Meron din yan. Okay. And then, kung meron sa inyo na, kasi sometimes meron tayong letter and then number. Diba? Minsan meron ganyan eh. Tapos, isi-separate nyo yung number at saka yung letter. So, meron ding equals number only. So, number only, kukuhanin niya yung number lang. Tapos, yung isa naman is text only. Yung text lang kukunin niya.
text only. Tapos meron pa tayong, di ba meron, napag-aralan natin yung concatenate? Let's say Rogelio, Asarcon, Batas. So pag kinoncatenate natin yan, kung gagamit tayo ng word na concatenate, or yung ampersand, ang lalagay natin is this one, comma, and then yung space, comma, itong kasunod, comma, space, comma, tapos ito, di ba? Meron diyan concat naman. Concat. So sa concat, highlight nyo lang yung range. Highlight nyo yung range, comma, ano yung separator nyo? Space, di ba? So double quotation, space, double quotation, then close parenthesis. Then enter nyo. Diretso na siya. So, isa lang siya. So, pagka-highlight nyo, then diretso na. And then, kung gusto nyo, meron tayong unique values, like Rogelio. Ilan yung unique values dito? 3 lang. Kasi duplicate eh. Hindi kasama to, duplicate to, di ba? So, 3 lang. So, yung meron dyan, equals, count you. Ito. Count you, highlight nyo lang, and then enter. So, ibig sabihin, 3 lang. Count unique. Yung count you. Count you. Okay? Tapos, meron din tayo dyang... Sir, nag-video ka na, sir? Naka-video naman. So, check natin yung, let's say, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, let's say, magkulay kayo. Yung magkakaiba ng kulay, Pero tandaan nyo yung kulay. Okay? Copy. Alt-E-S-T. Okay? May kulay na siya, di ba? Isasam nyo lahat ng kulay red. Ay, kulay yellow. Tapos, isasam nyo lahat ng kulay blue. So, ang kulay yellow natin, ilan? So, meron tayong 13 dito. So, equals, tingnan natin, sum color. And then, dito, check ko lang kung alin yung nauna. Hindi. So, ang nauna niya is, okay. Sum color equals sum color. And then, yung kulay nito. Okay. And then, comma. And then, yung range nyo. Yung range. And then close, enter. So, meron tayong 13. So, pag dinrag nyo siya, meron tayong 11. Okay? So, 2 plus 3 plus 6, 11, di ba, yung yellow? So, naisasam natin yung color. So, ano pa? Meron tayong, let's say, minsan kasi meron tayong mga comments. Roger, Amy, Naomi. Salamat. And then, Hannah. Okay. Minsan marami siyang mga comments. Let's say may mga comment tayo. Comment. Yung pangalan na rin lalagay natin. Roger. Insert. Comment niya is Amy. Insert comment. Naomi. And comment. Hannah. Kung marami kayong file, na-encounter nyo na ba or may pinagawa ba sa inyo yung amo nyo na pakikopya mo nga yung lahat ng comment.
Kasi kung kokopyahin natin yung comment nito, isa-isayin natin, di ba? So let's say kakopy natin, then paste natin dito. Copy natin dito, comment, and then paste uli natin dito. So kung marami yan, mahirapan tayo. So meron dyan na equals get comment. Yung get comments. Okay? And then click nyo lang ito, yung may comment. Then close parenthesis, enter. And then drag nyo lang. Okay? So kukunin nyo yung comment. Kung ano man yung comment niya. Yun yung get comment. Okay? Meron din tayo, like, copyin muna natin to. Copy. So, ito, yung get comment yan. Saan nakuha niyo yung get comment? Okay. So, after nakuha niyo yung get comment, copy niyo uli yung ginawa niyo. Alt ESB. Copy natin. Yung get comment, dapat nasa isang column lang sila. Hindi pwede tapos i-highlight. Hindi. Isang cell lang ang kukunin mo doon. Yung get comment, isang cell. Pero kung different column siya, gagawa ka ng formula. Let's say, kung ito ay copy natin, Alt ESE, VC, all. So, ganyan din. Equals get comment. So, different column din siya. So, drag mo lang. Pwede rin siya. Kung different column. Okay? So, dito naman, meron tayong, let's say, A, B, C, D. Tapos, kokopyahin ko to, copy, then paste ko siya rito. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong lookup value dito, and then meron tayong data rito, na meron tayong comment. Na merong comment. Okay? Minsan kasi nangyayari din ito eh. Tapos, meron kayong data na let's say sasabihin niya A and C. Kunin mo yung details ni A at saka ni C kasama yung comment. So, dito ang kukunin mo rito, kailangan ang dito ay, sagot mo rito ay Roger with comment. And then dito ay sa C, Naomi with comment din. So, meron tayong equals VLOOKUP comment. Merong VLOOKUP comment. Okay? So, yung VLOOKUP comment is almost the same as VLOOKUP. So, i-lookup mo yung A, comma, saan mo siya hanapin? From here to here. And then F4. How many column? 2, 0. Then close parenthesis, enter. So, meron din siya. Nakuha niya na yung details. At the same time, nakuha niya yung comment. Okay? So, clear tayo dito? So, yun yung mga pwede nyong gamitin. What else? Halimbawa, gusto nyo puro capital. Diba? Gagamit tayo ng upper. Pag gusto natin puro capital. Ang gagawin natin dito is punta kayo ng Quick Access Toolbar. Itong Quick Access Toolbar, Customize Quick Access Toolbar. Okay. More commands.
more commands, and then choose macros, and then ano yung nag-appear sa inyo? Sa inyo konti lang eh, sa akin marami. Merong text function na mag-appear sa inyo. Saan ba yung text function eh? Text BBA text function. Yung kanina. Saan nag-appear sa inyo? Ito yung mag-appear. So, pag nag-appear sa inyo, add nyo. Add. And then, kapag na-i-add nyo na, pwede nyo siyang i-modify. Modify. Highlight nyo lang, then modify. Kung ano yung gusto nyong button. Wala yung sa'yo? Okay? So, kapag nag-okay na siya, nag-okay na, di ba? So, ang gagawin nyo, lahat ng naka-highlight nyo, let's say, ang hin-highlight ko lang ito. Kasi gusto ko itong range nito na naka-highlight, puro capital. So, click nyo lang yung text function nyo. So, may mag-a-appear dyan. Ito yung mga pinirepare kong function. So, kung uppercase, click nyo lang, automatic, i-appear niya lahat. Kung lower, without using formula. Kasi naka-formula na sa BBA. So, lahat nung naka-highlight. Isa pa, click nyo. Kung lower, pwede rin. Okay? And then, kung meron kayong, di ba meron tayong, left characters. Left characters, di ba meron dito? Or meron ding right characters. Let's say, meron tayong data na 1, 2, 3, 4, 5. Puro 5 siya, di ba? So, 5 din dito. So, lagyan natin ng batas or kahit na anong number. Kailangan fixed lang yung kukunin yung number, Okay? So, ibig sabihin, kukuha tayo ng character to the left. So, i-copy muna natin to para dalawang beses natin gagamitin. Okay? So, una natin kukunin, how many characters to the left? 5 characters. Kulang pa rito. Roger. Let's say, maglagay tayo ng isa pa. Okay? Then, dito okay lang. So, ibig sabihin, pag hin-highlight natin, and then kukuha tayo ng characters, number of characters to the left, so yung left ang i-click natin. So, magtatanong siya kung ilang character yung gusto mong kuhanin. So, hindi siya naka-fix. Sa akin kasi naka-fix yan eh. Kasi pag meron akong item code, kailangan 10 characters. Pero nilagyan ko ng ganito para kayo mismo maglagay ng ilang characters ang kukunin nyo. So, let's say kukunin natin 5 characters to the left. So, lagay nyo lang 5, then okay. So, ibig sabihin kukunin nyo yung 5 characters to the left. So, ganun din dito. Kung to the right naman. Kung to the right, taking the number of characters to the right, and then 5, okay, so ganun din siya. Okay? So magkamukha lang siya. And then, isa pang mas maganda rito dito sa code nito, minsan meron tayong, let's say, ito, sinam ko siya. Equals ito. Tapos naka-formula to. And then copy, paste. And then naka-sum ito. Okay? So ano yung target natin dito?
Ang target natin dito is ipe-paste natin yung values nung lahat ng may mga equals. Hindi kasama yung sum. Kasi ito sum to, di ba? So, minsan nag-highlight tayo. Kasi kung VLOOKUP lang ito, madali nating i-highlight yung mga formula na mayroong VLOOKUP. Okay? So, halimbawa, in-highlight natin. Kasi hindi naman pwede nating i-copy yan, then Alt-ES V as in values. So, hindi siya pwede, di ba? Ibig sabihin, pag nag-copy tayo ng non-adjacent cell, hindi natin pwedeng i-paste as values or formulas. Okay? Kapag nag-copy tayo, kailangan kompleto. Copy, and then pwede nating i-paste. Pero dito, ayaw nating burahin yung sum natin. Ang gusto lang natin i-paste as values, ito lang. Okay? So, kung ito lang gusto nyo i-paste values, meron din tayo dyan. Itong A. So, tanggalin muna natin yung pagkakakopy. Naka-highlight na siya, di ba? Yung A. And then, meron tayong convert formulas to values. So, pag kinlik nyo siya, so, magiging value na yan. Hindi na siya consider as formula. Ito lang ang formula natin. Ito, values, values, values. Okay? So, yun pag-convert ng values. And then, kung meron kayong, kasi minsan, meron tayong, i-multiply natin sa 1,000, or AED, convert natin sa dollars, or dollars convert to AED, meron din siya. Ito, convert AED to dollars, kaya lang, ang constant ko is 3.673. 3.673 yung conversion. Ngayon, kung gusto nyong palitan sa inyo, punta kayo dito sa my developer. Nakalitaw yung developer nyo, di ba? And then, Visual Basic. So, mag-a-appear yan. Ito. Ito yung nag-appear sa inyo, di ba? Ha? So, click nyo lang yung text function. Double-click yung text function. So, mag-a-appear ito. Pag kinlik nyo yung text function. And then, ang gagawin nyo, papalitan nyo yung 3.673, di ba? Una, pwede nyo palitan dito. Kung ano ipapalit nyo, let's say, 3.65 lang. Okay? Lagay nyo 5. Tapos, lagay nyo rin dito, 5. So, ibig sabihin, binago lang natin yung display. Hindi pa natin binabago yung multiplier natin. So, double-click nyo siya. Double-click. Ito yon, baguhin nyo ngayon dito. 3.65. And then, yung isa naman is, pag hindi nyo makita, kasi hindi naman siya magkasunod, di ba? Or hanapin nyo siya, meron tayong Control F, 3.673. Find. Ito. So, pwede nyo siyang palitan. Or, meron pang isang way. Ito siya, di ba? So, ang gawin nyo, i-copy nyo, and then Control H din. Yung meron tayong replace, di ba? Ganun din siya dito. Control H, and then palitan nyo ng 3.65. And then replace all. So, lahat, papalitan na niya yun. Okay? So, yun lang yung pwede nyong magamit. Okay? So, ito, kumbaga, additional na lang ito. Kasi kung tutusin, talagang pang-advance. Pero kung kailangan nyo sa office nyo, lalo na yung conversion ng number, lalo na sa mga accounts, kasi minsan nagpiprepare kayo ng cheque, di ba? So, kasi isa-isahin nyo or invoice, kasi invoice minsan kailangan natin i-convert na into Word. So, pwede nyo gamitin yan. So, ang gagawin nyo lang, ipipaste nyo dun sa may location ng sa developer at sa add-ins.
So, pwede nyo i-copy yan. Kahit na naka-admin yung laptop nyo o yung PC nyo sa office, pwede nyo galawin. Kasi hindi naman program ito eh. Add-ins lang siya. So, hindi siya bawal. Kumbaga, hindi siya magtatanong ng admin password. Okay? So, pwede nyo magamit. Kaya lang, ito ang number 1 na iiwasan nyo. Kapag nag-send kayo sa customer nyo, tanggalin nyo yung formula. Paste nyo lang as values. Kasi pag sinend nyo sa kanila, hindi nila mababasa yung num to word. Kasi yung num to word, nasa PC nyo lang. Pwede yan kung ipipaste nyo mismo sa module ng Excel na isesend nyo. Pero huwag nyo nang pag-aralan yan kasi pang-advance na rin yun. Okay? Pero paste nyo na lang as values. Okay? Baka malito lang kayo. So, values nyo na lang. Okay? So, balik na tayo dun sa topic natin. So, topic natin ngayon is save ko lang ito. Legal. User-defined function. Save. Okay. So ngayon, pag-aaralan natin yung VLOOKUP natin. Okay. Sa VLOOKUP natin, di ba pinag-usapan natin nung isang araw, meron tayong LWG. Meron tayong numbers or text na hinahanap. Kapag ang hinahanap natin ay text, ang gagamitin natin ay 0 or false dun sa range lookup natin. Okay? So, ito yon, yung range lookup, either 1 or 0. Or any number, kapag approximate ang hinahanap natin, any number except 0. Okay? So, dito, ang hanapin natin is commission paid. So, sa commission paid, let's say, meron tayong sales na 55,000. So, 55,000 under from here. So, what is the commission? So, magiging commission nito, let's say, hanapin natin yung rate. So, yung rate natin is equal VLOOKUP and then the lookup value. So, ito yung lookup value natin, comma, asan yung table array natin? So, ang table array natin is from the column of the lookup value hanggang dun sa column na gusto natin kuhanin. So, kung ang kukuhanin natin ay rate, so, pangalawang column. Okay? So, dito pwede natin hindi i-absolute, pero masanay na kayo na i-absolute nyo. So, i-absolute natin yung table array natin, and then comma, 2. So, yung range lookup natin, kapag ang hinahanap natin ay number, pwede natin lagyan ng 1, 2, 3, 4, or true, or pwede rin omitted. Ibig sabihin, kapag omitted siya, approximate ang hinahanap natin. Okay? So, pag close parenthesis natin, enter. So, ibig sabihin, meron tayong 6%. Okay? So, 6% ang magiging commission paid. So, pag minultiply natin to 6%, multiply natin dito, times dito, enter. So, ibig sabihin, meron siyang 3,300 na commission. Okay? Kasi, 6% nung nabenta niya. Okay? Ngayon, kung meron naman tayong bracket, let's say we have a bracket for commission, kapag 30,000 or 50,000, meron tayong equivalent na commission. Hindi siya percentage. So, ang gagawin natin dito is equals, ganun din,
VLOOKUP, and then yung lookup value natin, which is the sales, comma, and the table array. So kanina ang kinukuha natin is rate. Ngayon ang kukunin natin ay commission from previous bracket. So highlight natin. How many column now? 3. So 3, and then kahit na umit nyo, okay lang. Close parenthesis, then enter. So meron kayong 925. So kapag nagbago to, let's say 25,000, automatic. So meron tayong 925, 25. Formulas. Okay. Hindi siya nagbago. Titingnan nyo, bakit hindi nagbago? Merong mga reason kung bakit hindi nagbago yung formula nyo. So dito sa akin, naka-manual ako. So kailangan nyo punta ng formulas and then calculation options. Minsan kasi nagmamanual siya. So automatic siya. So kapag in-automatic ko to, automatic magbabago to kasi i-calculate niya. Okay? Ayun. So nag-calculate siya. So minsan kasi nangyayari, nagiging manual ito. Minsan, naloloko na kayo bakit hindi nagbabago yung formula nyo kasi naka-manual dito. Okay? So titingnan nyo rin ito kapag hindi nagbabago yung formula nyo. And then kung ang formula nyo ay ganito, okay, so let's say, kasi minsan meron tayong naka-text. Okay? Let's say ito converted sa text. Yung column natin naka-convert sa text. So pag nilagyan natin yan equals VLOOKUP, i-lookup natin ito, comma, ulitin lang natin yung formula natin, 3 columns, F4, 3, then close parenthesis. Pag in-enter natin, ano yung mag-a-appear? Yung formula lang, di ba? Hindi yung result. Kasi yung pinag-enteran natin ng formula or yung cell ay naka-text. Kailangan nyo i-convert into general. So, pwede kayong pumunta ng home and then general. Or, meron tayong control 1, general. Okay? So, pag na-general nyo na, double-click nyo uli or press nyo yung F2. So, pares lang. Either press yung F2 or double-click nyo. Double-click and then enter ulit. So, okay na yon. So, ibig sabihin yung text, convert natin into general para ma-accept yung formula natin. Okay? So, minsan, kinukuha natin na bakit formula nakalitaw, hindi result. Minsan naman, napipindot niya yung control tilde. Sa control tilde, hindi kayo pwedeng mag-control 1 and then baguhin nyo. Okay? Kahit baguhin nyo yan, wala rin mangyayari. Kailangan, click nyo lang yung control tilde ulit. Okay? So, para mag-appear yung result instead of formula. Okay? So, may tanong dito? So, yung VLOOKUP natin, ito, pinag-aralan lang natin yung approximate. Either omitted siya, or pwede kayong maglagay ng 1, 2, 3, or any number except 0. Kasi yung 0, consider as false. Okay? So, pag false ang hinahanap natin, yung 25, wala namang kasi 25 dito, di ba? Hindi siya exact. Okay? Kaya hindi niya makikita mag-error. Kaya approximate ang hinahanap natin. Okay? So, we'll proceed to next example. So, try nyo yung next example. So, VLOOKUP nyo rito. So, pag nilagay natin equals VLOOKUP, ito, comma, and then hina-highlight natin, di ba? Pwede nyo i-highlight yung dalawa, pwede nyo i-highlight yung dalawa, and then pwede nyo rin i-highlight yung lahat. Okay? So, walang problema. Ang importante lang naman dito, ma-highlight nyo yung pangalawa kasi yung pangalawang column ang kukunin natin. Okay? So, F4 natin, comma, 2, di ba? And then, comma, 0.
So, pag kinlose natin, enter. Error siya. Bakit error? I-check nyo ngayon. May napag-aralan tayo, di ba? Pinag-aralan natin yung len. Ibig sabihin, yung character nung word. So, check natin ngayon, ilan ba yung character nito? Ilan yung character nito? 8, di ba? Ilan naman yung character ng X, B, Y, nasan yun? Ito. Ilan yung character nito? Enter. So, ibig sabihin, 11 is different from 8. Kaya hindi siya equal. So, tingnan natin. Pag kinlik mo sa formula bar, wala siyang space. Pag kinlik mo rito, meron siyang space. Diba? So, meron tayong two-way para ma-solve itong error nito. Una, kasi meron na kayong trim, di ba? So, magagamit nyo kaagad yung trim nyo. Highlight nyo lang. And then press nyo yung trim nyo. Mag-okay na yan. Okay? So, pag press ko to, okay na yung formula nyo. Or, kung wala kayo nito, pwede nyong equals trim. And then close parenthesis. I-drag nyo siya. And then copy. Paste nyo as values. Okay? Nag-okay na siya, di ba? Nung pinaste natin as values. Another way, meron pang another way, yun yung pinakamadaling solusyon. Itong isa, madali rin, kaya lang, gagamit kayo ng unfamiliar na formula. Okay? Ano yung unfamiliar na yon? Ibig sabihin, pag gumamit tayo ng trim, di ba, pag ginamit natin yung trim, kailangan expected niya na one cell lang yung hahanap, yung kukunin niya. One cell lang, di ba? Yan yung expected niya. Kasi ang trim, ginagamit lang sa one cell. Paano kung maraming cell yung ititrim natin? Ibig sabihin, pag maraming cell ang ititrim natin, ang tawag sa kanya ay array formula na. Array formula. Yung function na nag-expect na one cell lang at ginamit natin sa maramihan, dyan nagagana yung array formula. Ang array formula, bago mo siya ma-enter, kailangan mo munang i-press yung Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter. At dun sa formula, makikita nyo yung curly bracket before equals. Okay? Pero pag manual nyo, mag-error yon. So, ngayon, lalagay natin dito. Alin yung ititrim natin? Ititrim natin itong table array natin, di ba? Itong table array natin. Ititrim natin siya. So, lalagyan nyo lang ng trim. Trim. And then, dito sa last. Okay? So, ibig sabihin, VLOOKUP F7 trim natin yung table array, 2, 0. Kaya lang, hindi nyo pwedeng i-enter yan. Kapag in-enter nyo, ano lalabas? Value naman. Kanina, NA, ngayon value. Ano yung sabi ko kanina? Yung trim, nag-expect lang dapat siya ng isang cell. Kaya lang, nilagay natin ay maraming cell. Kaya, babasahin niya yon as array formula. Ngayon, kapag in-enter natin yung array formula, gagamitan natin siya ng Control, Shift, Enter. So, pag nilagyan niya ng Control, Shift, Enter, ayun na siya. Okay na. So, kaya lang, sa formula bar, makikita niyo yung curly bracket. Control, Shift, Enter. So, meron siyang curly bracket, di ba? Hindi niyo siya pwedeng ilagay as manually. Hindi pwedeng manual yan. Mag-e-error yan. Kasi automatic yon. Pag pinindot niyo yung Control, Shift, Enter, automatic na siya ang maglalagay. Okay? So, kaya naging 7404 unit. Kaya lang, problema natin dito,
7404 unit must be a number. So ano to ngayon? Text siya, di ba? Kasi naka-align sa left. Any number or any data na naka-align sa left, or kapag ginamit natin yung trim, ang result nun ay text. Kaya sa nasa text function. So kapag ginamit natin yung trim, automatic, ang result ay text. Even the unit is number kasi ginamitan natin ng trim. So para ma-convert into number, pwede kayong maglagay ng double negative sa unahan. So double negative and then control shift enter. So mag-a-align na siya sa right. Ibig sabihin, yung result na nakuha natin sa VLOOKUP, i-convert niya na into numbers. Okay? And then, pwede niya na siyang i-drag. Okay? So, clear tayo dito? Kung nahihirapan kayong gumamit ng array formula, pwede nyo nang i-trim. I-trim nyo na lang dito and then paste nyo as values. So, ganun din siya. Ganun din yon. Or, gamitin nyo yung text function nyo rito. Na-highlight nyo lang and then trim, automatic na makuha nyo yung sagot. Kaya lang, sa office nyo, wala naman ganyan, di ba? Yung text function. Kung kokopay nyo, okay lang. Pwede. Para at least kayo meron, yung kasama nyo wala. So pag kami nagpapagawa sa inyo, sige gagawin ko yan, na. Paano yung sa ibaba? Yung sa ibaba naman. Okay? So dito sa kabila, sa baba, kung nakikita nyo yung product ID dito, pag chinek nyo, wala na siyang space. Di ba? Wala nang space yun nandito. Wala na. Ang space naman ay nandito. Baliktad naman, nandito sa may lookup value. Kanina, ang space natin ay nasa table array. Ngayon, ang space natin ay nasa lookup value. So, mas madali na lang ito ngayon. Kasi nasa lookup value. Ano yung gagawin nyo ngayon? So, ibig sabihin, VLOOKUP, trim, lookup value, and then yung table array nyo, 2, and then 0. Sige, try nyo. VLOOKUP, trim, titrim nyo yung lookup value. So, kumbaga, combination na ng VLOOKUP at saka trim. Okay? So, yun yung paggamit natin ng, lalagay natin dito is, ito yung merong space, ito yung wala. So, ang lalagay natin is equals VLOOKUP and then trim. So, VLOOKUP, trim, and then the lookup value, close parenthesis, comma, and then yung table array natin. So, either from A to B or A to D, walang problema. And then F4, ilalak nyo siya, and then comma, how many column? 2, comma, 0. And then close parenthesis. Then, enter. And then drag. Okay? So, kung magkakamukha na sagot, check nyo yung formulas. Kung naka-manual, dapat automatic. Okay? So, dito, ano naman dito? Check natin. Same lang din yung kanina. Dito. Yung sa unang example natin. Kasi may space. So, dito may space. And then dito, wala. Okay? So, ganun lang din. Yung katulad ng kanina dito. Either gumamit kayo ng trim dito or dito. So, ang gagawin natin ngayon dito, linisin natin ito.
So, gawin natin equals VLOOKUP, ito, comma, and then table array natin F4, comma, 2, comma, 0, and then enter. So, error siya, di ba? So, ang gagawin na lang natin, kasi kanina, ang ginawa natin dito sa umpisa natin is, yung array formula, dito ang gagawin na lang natin ay, yung normal na trim. Equals trim, titrim natin ito, enter, then ida-drag natin, then copy, tapos paste natin as values dito. Paste spatial, values. Then, okay. So, ito na siya. Then, pwede nyo nang i-delete. Or, pwede nyo gamitin yung text function nyo kanina. Okay? Kasi kung gagamitin natin yung text function natin, so, without using this formula, highlight nyo lang siya, and then, punta kayo ng text function nyo, then, trim. So, pag naka-trim na kayo, check nyo, kasi pag ginamit nyo yun, ima-manual nyo yung formula nyo. Check nyo rito, and then automatic. Okay? So, mag-automatic na siya. Okay? So, clear na tayo dito sa may VLOOKUP with trim function. So, next example natin, type. Okay? So, dito, simple lang. Ano yung kite? Number. So, meron tayong kite dito. Pag kite, 5560. Pag boom, 5590. Pag toy, 5510. So, ang gagawin nyo lang, equals VLOOKUP, and then yung lookup value, ano yung lookup value natin? Yung kite or yung type natin, comma, table array, ito. Okay? From G6 to G9, H9, or pwede nyo i-highlight lahat. Walang problema doon. Okay? Then, comma, how many column? 2, comma, ano yung nanap natin? Text, di ba? Kaya exact. So, 0, close parenthesis, enter. So, ayun na siya. Then, double click. Okay? So, ibig sabihin dito, hinahanap lang natin yung number. Okay? So, double click nyo lang automatic hanggang ba na yun. So, pag nakita nyo to, naging, yung plus nyo, naging cross, then double click, okay na yun, pababa. Hanggang pababa na siya. Okay? So, clear? Yes. Okay. How about B7? Okay, sa B7 naman tayo. So, dito, ang kukunin natin is, kanina, ang table natin is same sheet. Dito naman sa example number 7 is, ang table natin ay nasa different sheet. Or pwede rin gawin natin different workbook. Okay? So, ibig sabihin yung good beer, hanapin natin dito na Great Beer Incorporation, yung producer. Yung Longhammer, ang producer niya ay Red Hook. So, gamitan nyo lang dito, producer. Equals VLOOKUP, yung good beer, comma, saan natin siya hanapin? Punta kayo sa kabilang table, or pwede rin yan maging ibang file. Okay? Highlight nyo lang, A to B, or pwede nyo rin highlight dito. Kaya lang, pag in-highlight nyo rito, EF4 nyo siya, the dollar sign nyo. Pero pag dito, okay lang na hindi dollar sign. Comma, 2, comma, 0. And then, close parenthesis, enter. So,
paiba-iba mag-appear dito, hindi ko mo IPA sa akin, pyramid, iba rin. Yung sa inyo, malamang iba kasi naka-random ito. Okay? So, iba-iba ang lumalabas. As long as na mayroong sagot dito, hindi tayo magkakamukha ng sagot. Basta ang importante, yung formula nyo ay tama. Okay? Basta merong result. So, ang formula natin. Sige, tingnan nyo, nagbabago-bago. Pindot lang kayo ng F9. So, nagbabago-bago yung sagot natin, di ba? Kasi naka-random yan. Okay? So, okay na tayo dito? So, ito yung formula natin. So, simpleng VLOOKUP lang din. B4, table 2, AB. Ang pagkakaiba lang is different worksheet. Yung kanina natin is same worksheet. Okay? Okay na? Dito sa sakto, ang gagawin natin is equals mid, and then yung text natin, ano yung text natin? Itong item ID, comma, saan tayo mag-start ng number? So, bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. And then, comma, ilang characters yung kukunin natin? 2. So, 2. And then, close parenthesis, enter. And then, drag natin. Okay? So, nakuha natin yung 55 dito, 55 dito. Kaya lang, ano to? Text or number? Saan naka-align? Number. Text siya, di ba? Kasi gumamit tayo ng text function na mid. Okay? Ito, ano to? Number. So, hindi mo pwedeng i-look up yung text sa number. So, kailangan mo muna i-convert yung text into number. So, paano mo i-convert? So, meron tayong mga formula na any number add by 0 or subtract by 0 is the same number. Any number multiplied by 1 and divide by 1 is same number. Any number, lagyan mo ng double negative, same number. So, meron tayong 5 ways to convert text into numbers pagdating sa formula. So, yung mid, pag 1 ang ginamit mo, times ang gagamitin mo. Pero pag plus, 0 ang gagamitin mo. Okay? So, number na siya, di ba? 0 ang ginamit ko, plus 0. Nag-number siya. Mid, and then plus 0. Or, pwede kayong gumamit ng double negative sa unahan. So, same lang din siya, double negative. Okay? So, pag nakuha nyo na siya, ito na yung magiging lookup value nyo. So, yung lookup value, ang gagawin nyo is maglagay kayo ng VLOOKUP, and then ito na yung lookup value, comma, saan natin siya hanapin? Dito sa area code tsaka sa area. And then F4, comma, 2. Kasi 2 columns. Comma, and then 0, close parenthesis, then enter. So, nakuha na niya yung formula natin. Okay? So, ayun na yung formula natin. So, pwedeng double negative, pwede rin kayang mag-plus 0. Pwede rin kayang mag-minus 0. Pwede rin kayang mag-multiply by 1 divided by 1. F
Okay, dito, hanapin natin kung ano yung posisyon ng dust. Equals, search, double quotation, dust, double quotation, comma, saan natin hanapin? Dito. And then close parenthesis, enter. 5. Ibig sabihin, 5, nakita natin yung dust. Pero saan tayo mag-i-start? After dust, di ba? So, kung nakita natin yung dust, ipa-plus 1 natin. So, plus 1 natin, plus 1. So, 6 na siya, di ba? So, ibig sabihin, dito tayo mag-i-start. So, pag dyan tayo mag-i-start, so, lagay na natin yung mid. Mid, asan yung text natin? Ito, comma, ano yung starting number natin? Yung search. Di ba? Yung ginawa nating search. And then, how many characters? 2 lang, di ba? So, 2 lang yung kinukuha natin. So, kaya 2 lang ilalagay natin dito. And then, close parenthesis, enter. So, nakuha natin 55, di ba? So, same procedure lang din. Either maglagay tayo ng double negative or plus 0 tayo. And then, VLOOKUP ulit. So, ganun lang din. VLOOKUP, comma, and then F4, comma, 2, comma, 0, and then close. And then, drag. Okay? So, parehas lang yan. Comma, ito yung formula naman natin sa alawa. Okay. Plus 1, comma 2. Kasi 2 character. F. Okay. So, dito, tapos na tayo dito. So, pag-aralan nyo lang sa bahay, balik-balikan nyo yung video. And then, para maintindihan nyo, ano ba yung gamit ng search. So, yung search natin, kung hindi nyo maalala, balikan nyo ulit yung video natin sa search, tsaka yung sa mid. Okay? And then, yung VLOOKUP natin. Ito, normal na VLOOKUP lang natin. So, code from here. So, table array natin is 2 column. So, next sample. So, next sample natin is gagamit tayo ng sa next sample natin, gagamit tayo ng wild characters. Yung tinatawag nating wild characters. So, bakit tayo gagamit ng wild characters? So, yung wild characters natin, let's say Great Bear. Ang hanapin natin dito is beer. Okay? Beer ang hanapin natin dito. So, ano yung Great Bear natin? Ang Great Bear dito ay Great Bear Incorporated. Ito, Red Hook. Makikita natin kasi Red Hook lang siya, di ba? How about Pyramid? Pyramid, meron siyang kasamang brewery. So, dito, kailangan ang result na makuha natin ay good beer. Ito, good beer, di ba? Sa Red Hook, ito makukuha natin. Sa Pyramid, ano dapat makuha natin? IPA. And then sa Sierra Nevada, ito dapat na makuha natin. Okay? Kaya lang ito, kulang tayo ng INC para makita natin sa VLOOKUP. Normally, kapag VLOOKUP ang ginamit natin, ang lalagay natin dyan equals VLOOKUP ito comma and then i-highlight natin ito. Diba? How many column? 2. F4 kailangan huwag nyo kalilimutan yung F4 comma 2 comma 0 and then close parenthesis. So pag in-enter nyo yan, error dito sa Great Bear. Kasi yung Great Bear dito, merong INC. So, pag dinrag natin, ang makukuha lang natin ay isa.
yung long hammer. Okay? So, kapag nagkaganito, yung great bear at saka any word, kung meron pa siyang sinusundan na any word or any character, pwede nyong gamitin yung asterisk. Yung asterisk represent the word. So, yung asterisk natin represent word. So, kung marami man siya, and then yung question mark represent the character. So, ibig sabihin, kapag question mark represent ng isang character lang, isang character. Let's say, ang nilagay natin dito ay B, question mark, let's say, D. Okay? Yung question mark nito, pwedeng maging I, pwedeng maging A, pwedeng maging U, pwedeng maging kahit na anong letter. Basta yung question mark is represent the letter or the character. Okay? So, dito, kung ang asterisk ay represent the word, pero ang asterisk is considered as text. So, ang lalagay natin dito, meron tayong concatenate, di ba? Lalagay natin is and, which is the concatenate ampersand, concatenate natin sa asterisk. Pero yung asterisk, lalagyan natin ng double quotation, asterisk, double quotation. So, ibig sabihin, great bear plus any word, hahanapin niya rito. Then, enter natin. Then, drag natin. So, kuha na siya. So, kahit na anong ilagay niyo rito, kahit ano pa yan, kukuhanin niya lahat yan. Okay? Kasi ang character natin, ang asterisk natin is represent the character. Ay, the word. Okay? So, yung question mark represent the letter or the character. So, lagi nyo lang tatandaan yung asterisk. Kahit sa laptop nyo, pag naghahanap kayo, alam nyo yung one word, pero hindi nyo alam yung complete file name, lagyan nyo ng asterisk, then yung natatandaan yung word. So, lahat mag-a-appear. Let's say, meron tayong hinahanap. Naghanap ako sa E ng, let's say, asterisk, and then hanapin ko yung intermediate. Okay? So, lahat ng may word na intermediate, hanapin niya. Kasi naglagay tayo ng asterisk. Asterisk intermediate. So, lahat yan may intermediate dapat. So, yun yung paghanap. Okay? So, yun yung using wild characters. Next. Itong next sample natin, madali lang ito. So, kukunin nyo lang yung letter ng grade. So, B-lookup lang din. Ito, lookup nyo rito. And then, approximate siya. Ano yung magiging grade niya? So, equals B-lookup. Kung ano yung grade, comma, and then table array. Ito yung table array natin. F4, comma, how many columns? 2. And then, pwedeng omitted kasi ang kinukuha natin is approximate lang. Then, enter. Kailangan, ito ay nakasort kapag gumamit tayo ng approximate. So, lahat yan. Pati yung sale kanina, nakasort yan, di ba? From 0, 5,000, 10,000. Dito naman, 55, 65, 75, 85, and 95. So, pag nirag nyo yan, so, pag naglagay kayo ng, let's say, 96%. 96%. So, A na siya. Okay? So, yun yung bago. Okay? So, pag text ang hinahanap, 0. Which is the exact.
Kapag number ang hinahanap, 1 or any number except 0 or true or omitted. Pwede nyo siyang hindi ilagay. Pwedeng omitted. Okay? So, clear? So, break muna tayo ng 5 minutes. 9. Okay. So, match na tayo ngayon. Match. Okay? So, pinaliwanag ko sa inyo dati yung difference ng match, yung VLOOKUP, yung index. So, yung match natin, ano yung result ng match? Number. Number, di ba? Yung position nung row. Row number. Okay, halimbawa dito. Let's say, example tayo ng okay. Ano yung position ng 1,000 dito? Ibig sabihin nandito sa dulo, di ba? Kasi ito approximate. Let's say lagyan lang natin ng sakto. Okay. 500. Ano yung position ng 500? Kapag dito tayo nagsimula, ang position niya ay 6. Kapag dito tayo nagsimula, ang position niya ay 7. Kapag dito tayo nagsimula, ang posisyon niya ay 15. So, depende kung saan kayo nagsisimula. Okay? So, magsimula tayo dito. So, equals, kung ang VLOOKUP natin ay meron tayong 4 arguments, sa match natin, meron tayong 3 arguments. So, sa 3 arguments, wala na yung column index. Hindi ninyo siya bibilangin. Kasi dito, ang table array natin sa VLOOKUP is from the lookup value hanggang dun sa column na hinahanap natin. Pero dito sa match, ang lookup array natin ay yung kung saang column yung hinahanap natin. Isang column lang siya. Equals match. Pero dun sa match type, same lang din. Pag 0, ibig sabihin exact. Pag 1, ibig sabihin approximate. Yung nakasort. Okay? Ano yung lookup value natin? Ito, 500, lookup array, laging isang column lang siya. Isang column or isang row. So, pwede yan. Okay? So, match natin, saan natin hanapin? Dito. So, isang column. So, F4, ang hinahanap natin ngayon ay exact. So, exact na lang tayo. Kaya, 0. Yung greater than ito, yung 1 less than, ibig sabihin, ang data natin ay nakasort ng ascending. Approximate ang hinahanap natin. Kapag ang data natin ay, ang hinahanap natin ay exact, 0. Kapag ang data natin or ang lookup natin, lookup array, ay descending order, negative ang pwede natin gamitin. Negative 1. Okay? Pero ngayon gagamitin natin ay 0 kasi exact yung hinahanap natin. Then, enter. So, ibig sabihin, pang-anim yung hinahanap natin. Okay? 0, 6. So, pang-anim siya. 500, pang-anim. Ito, position. How about yung allowances? Nasaan yung allowances? Nandito. Okay? So, sa allowances, equals match. Kanina, ang hinahanap natin ay sa column, sa position ng column ay ng row. Ngayon naman ang hanapin natin ay position ng allowances sa column. Kung pang ilan siya. So equals match and then yung lookup value natin which is the allowances, comma, and then lookup array natin is from 0 to 5. And then F4, comma, 0. And then close parenthesis, enter. Ibig sabihin, pang-5 yung 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, pang-5. Okay? So, kung gagamitin natin sa index, okay, let's say, mag-i-index tayo. Di ba yung match, hinahanap niya yung relative position, which is the number of position ng row or position ng column. Okay? Kapag sinama natin sa index, let's say equals
index, ang array natin ay yung result na gusto nating makuha. Okay? Kasi yung sa VLOOKUP, ang kinukuha nating table array is from the lookup value up to the result. So, dito naman sa index, kaya pinapartneran ng match, kasi yung array natin dito, yun yung result na gusto nating makuha. And then, yung row number at saka yung column number, yun yung ginagamit natin sa match. Okay? Kaya dito, pwede yung kahit nasa kaliwa siya. Kasi sa VLOOKUP, hindi pwede yung nasa kaliwa, di ba? From right to left. Lagi siyang left to right. Kasi nagbibilang tayo ng column or kapag HLOOKUP naman ay row. So dito, ano yung result na gusto nating makuha? Gusto nating makuha tong result nito. Okay? So F4 natin. So lagi nyo tatandaan kung ano yung ginamit nyo ritong range dito sa may match na row at saka doon sa match na column, kailangan yung dimension niya is same lang din doon sa array na gagamitin nyo. So, ang dimension natin is from here to here, di ba? Doon sa row. So, kailangan yung result natin dito rin. Ang kinuha natin sa column, from here to here, di ba? Sa match nung column, ito. Kaya nakuha natin itong 5. So, ganun din dapat dito. Okay, parehas lang din siya. Okay, so hindi siya pwedeng magkaiba. Error ang lalabas doon. Comma, ano yung row? Row number, ito yon, yung 6, di ba? Yung kinuha natin na match. Comma, ano yung column number? Ito yon. Pag in-enter natin, 8. So, nasan yung cross niya? Yung 504. So, ito yon. Ibig sabihin, 8 yung sagot natin. So, pag binago natin, let's say, gawin natin 0. Ano yung posisyon ng 0? 0 here, and then 5. So, kailangan 12 ang sagot natin dito. Kailangan itong 12 neto. Okay? So, ito yon. So, 5 and 0. So, ngayon, pwede nyo nang iduktong yung match dito. Imbis na kumukuha kayo ng number dito, pwede nyo ilagay automatic dito. Okay? So, yun yung gagawin natin mamaya dito. Okay? So, for the meantime, yung match natin, check uli natin dito sa formula natin. Okay? Yung match. WG. Okay? So, meron tayong tanong. Ang list ba nito ay nasa list 1? So, hanapin ngayon natin. So, if it's in the list, yes. Otherwise, no. So, combination na ng match and if. So, hanapin natin. Yung name to ba nandito? Nandito, di ba? So, kailangan makita niya to. Name 3 nandito? Wala, di ba? So, dapat NA ito. So, pag ginamit natin yung match equals match, and then, as a lookup value natin, ito. Saan natin siya hanapin? Dito. So, 1 complete column. And then, F4, comma, 0. Kasi hinanap natin ay exact. Then, enter. Okay. So, meron tayong 3, meron tayong NA, 5, 6, and 8. Ibig sabihin, kapag number, ibig sabihin ay nasa list. Di ba? On the list. Yes. Otherwise, kapag NA, wala. So, ano yung logical test na pwede nating lagay dito? So, meron tayong logical test na is number. Di ba? Is number. So, ito ba ay number? Yes, kasi nakita niya to dito. Ito ba ay number? Hindi, kasi hindi niya nakita dito. So, ngayon lalagay natin ng if. So, if is number, comma, lalagay natin ng
Yes. Otherwise, kung wala sa list, no. Then, enter. Okay? And then, double click. Okay, so magiging formula natin. Palitin natin. Okay? Ibig sabihin, if is number match combination ng tatlong functions. Una natin tanong, ito ba ay nandito using match? So, gumamit tayo ng match equals match. Ito ba ay nandito? Then, F4, 0. So, yun yung unang tanong natin. Di ba? So, pag dinarag natin, so, kailangan natin gumawa ng logical test na kapag number siya, ibig sabihin nandito. Kapag NA siya, ibig sabihin ay wala rito. So, meron tayong logical test na number ba to? True. Number ba to? False. Number ba to? True. Ito ay true. Ito ay false. So, pwede natin gamitin yung is number. And then, after is number, nakabuo na tayo ng logical test natin ng true or false. Lagyan natin ng if na yan. So, if this is true, lagyan natin ay yes. Otherwise, if it's not number, no. So, kaya meron tayong is number and then close parenthesis. So, ayun yung maglalagay natin either true or false. So, kapag ang value mo ay true, if it is true, ano sagot natin? Yes. Otherwise, no. Okay? So, not in the list. So, ganun din. Kaya lang, reverse naman. NA ba siya? Pag is na, yung NA, dito kanina ang tanungan natin is number kasi number siya. So, match muna natin. Match natin ito, comma, and then drag natin dito, F4, 0. And then enter. Okay. So, ang lalagay natin ngayon is, ito ba ay NA? Kapag NA siya, ibig sabihin, not in the list. Pero ito is number. Kaya, nasa list siya. So, lalagay natin ngayon, is na. Is NA. Kapag is NA siya, kasi ito, number ito, di ba? Ito, is NA ba siya? True. So, kapag is NA, ano lalagay natin? If is NA, lagay natin ng not in the list. Comma, if it's false, kapag hindi siya NA, katulad nung nasa number 1 natin ay nakita siya rito, pang third column, ibig sabihin ay in the list. In the list. And then close, enter. In the list. So, not in the list. Dito, no, nilagay natin. Dito, yes. In the list. In the list. In the list. Not in the list. So, ang formula natin ay ito. Okay? So, yun yung magiging formula natin.
So, combination na sila. If is and a match. Basta lagi nyo tatandaan, match, comparison siya, lookup value, hinahanap niya kung nandun sa kabila. Okay? So, pwede rin natin ilagay yan sa data validation. Kapag nakita niya na dun sa kabila, hindi niya na pwedeng i-enter. Di ba yung data validation natin, nire-restrict natin yung user na mag-enter ng wrong data. So, pwede natin gamitin yung match din. Let's say meron tayong list dito and then nag-enter tayo dito. Kapag in-enter natin, kailangan kapag nakita rito, hindi na siya pwede mag-enter. So, yun yung sa data validation natin. Okay? Gamit ang match functions. Okay, so pag-aralan nyo itong match na ito, medyo nakakalito sa una, lalo na kung i-combine nyo pa sa ibang functions. Pero karamihan ka-partner nito ng match is index. Okay? Ang index, karamihan laging may match. So, yun ang importante. Kailangan nyo alamin kung ano yung masterin yung function ng match. Basta ang match, hinahanap niya ay yung position ng row or yung position ng column. Okay? So, dito naman, may tanong? Basta practicein nyo lang siya. Huwag lang dito kayo kumuha ng sample. Meron sa mga sample sa internet. Okay, LWG. So, dito naman, ang hanapin natin. So, nakita natin dito yung location niya. 880, saktoin na natin. Para ang hinahanap natin ay exact. So, magkano yung magiging tax niya? Okay? So, ito yung allowance. Ito yung income. So, magkano yung magiging tax? So, hanapin natin yung 8. Kasi dito, 700, which is this, and then 5, which is this. Kaya ito yung 8 ang kailangan mag-solve. Okay? So, pagsabay-sabayin natin. Equals, index. Sa index, ano yung hinahanap natin? Na sagot? Ang sagot natin na hinahanap ay from here to here. Di ba? Yun yung sagot natin na hinahanap. From here to here. So, C10 to H17. F4, comma, pang ilang row. So, pang ilang row, yung 700 dito. So, gagamitan natin ng match. Match ng 700, comma, saan natin siya hanapin? Lookup array dito. Okay? Kasi ang hinighlight natin is from C10 to 17. Yung row natin is 10 to 17. Kailangan ang row natin dito ay 10 to 17 din. Same dimension. F4, comma, 0, and then close. And then, comma, yung susunod nating argument after ng row ay yung column number. So, comma, pang ilang column siya. So, hanapin natin yung allowance kung pang ilang column dito. Okay, comma, match ng 5, comma, saan natin siya hanapin? Dito. Okay? Kung ang ginamit natin dito sa column is from C to H, ang hanapin din natin dito sa mass ay C to H din. Kailangan magkamukha lang din siyang dimension. F4, comma, 0, and then close parenthesis sa mass, close parenthesis sa index. So, pag nakalimutan nyo, automatic magsasuggest siya. Okay? Nagsuggest siya ng kulang ka pa ng isang close parenthesis. Ito yun. Then yes mo lang. Okay? So, yes. So, 8. So, 8 siya. Pag binago natin to, gawin natin 1, 12. Okay? So, kunin natin yung formula. Ilagay natin ito.
Index match. Okay. Ito yung more practice pa natin sa index. Okay. So, flying range 80. Asan yung flying range 80? Ito. Hanapin natin yung product. Asan yung product niya? Boom 06. Okay. So, lalagyan natin pang ilang row. Then, kakount natin. Equals index. Kasi kung ito, nandito, pwede natin gamitan yung VLOOKUP. Di ba? Yan yung sinasabi ko na hindi kayo pwedeng mag-VLOOKUP kasi from right to left. Kasi ito hinahanap natin. Yun yung power, yung advantage ng index match sa VLOOKUP. Okay? So, equals index. Ano yung result na gusto nating makuha? Product, di ba? So, highlight natin, either highlight natin sa 14 or sa product, kahit saan nyo highlight. Basta importante, pag nag-highlight kayo rito, dun sa match, ito naman yung i-highlight nyo. Okay? So, F4, comma, kapag omitted yung isa dyan, either row or column yung nilagay nyo. Okay? Kaya meron silang bracket dyan. Optional. Ibig sabihin na optional. Okay? So, yung result na gusto nating makuha, comma, match, ano yung ma-match natin? Yung description. Okay? Saan natin siya ma-match? Dito sa description natin. Kung pang ilang row, comma, 0. Kasi ang hinanap natin ay exact. Comma, ay 0 sa match, then close parenthesis sa index, then enter. So, ibig sabihin, boom, 06. Pag binago niyo siya, automatic magbabago rin. Okay? So, ayun yung isa pang sample ng index instead of match. Okay? So, ito yung sa row. How about sa column? Ito, column naman. Ang result natin ay row, pero hinahanap natin sa column. Kailangan, yung number nito ay the same as number nito. Okay? Papalitin natin para makita natin. Okay. So, ito, ang number nito ay meron tayong 9 column. Kung meron tayong 9 column dito, kailangan meron din tayong 9 row. Okay? So, ibig sabihin, 9 by 9. So, pag hinanap natin yan, equals index. Ano yung result na gusto natin makuha? From boom 1, or kung i-highlight nyo yung product, highlight nyo rin yung description dito. F4, comma, match. Ano yung hanapin natin? Ito. Saan natin hanapin? Dito. Sa description hanggang dito. Then F4, comma, 0. Then close parenthesis sa match, close parenthesis sa index. Enter. So, flying range 50. Pangilan yung 50? 1, 2, 3. Pangatlo. So, 1, 2, 3. Boom, 0, 3. So, pag binago nyo, boom, 10. Ibig sabihin ay boom, 1. Okay? So, clear tayo dito? Okay? So, next. How about this? Product. So, yung product, baligtad naman siya. Yung kanina, hinanap natin ay yung product nito. Ito naman ay baligtad naman yung product natin dito. Pero ganun din siya. Equals index. Ano hinanap natin? Product. So, highlight naman natin ito. Kasi ito yung product. Then F4, comma, match. Okay?
Hinahanap natin ay description, comma, saan natin siya hanapin? Dito. Okay? F4, 0, close parenthesis sa mass, close parenthesis sa index. Enter. So, boom, 02 pa rin. Okay? So, ganun din dito yan. So, pag binago nyo, boom 05, boom 04. Okay? So, nagbabago rin siya. So, ganun din. Okay? So,